Hey guys, magandang umaga and happy Sunday sa atin po lahat. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang ka-legit na recads ninyo na maghahatid ng latest update and the fresh happenings about TVJ and the legit na recads. For tonight's video nga, ang ating pag-uusapan ay patungkol dito kay Yorme Isko Moreno na kung saan tila meron po siyang pasaring di umano sa TVJ na siyang pinag-uusapan ng mga legit fans. But before that, si Paulo Quintis hindi po makaligtas sa pangbabatikos ng taong bayan. Kasi nitong nakaraan, mainit pong pinag-uusapan si Dolphy. Siyempre, patungkol po ito sa pagsusustento. Ayon po kasi sa kwento ng anak ni Dolphy na si Eric, kahit daw 11 years nang wala, si Dolphy ay hanggang ngayon nagpo-provide pa rin siya sa kanila. My dad's been dead for 11 years pero hanggang ngayon, nagpo-provide pa rin siya sa amin. Kasi every month naman, every month, may nakukuha yung mga kapatid ko. Ang galing no, napalaki po ng maayos ng nila Dolphy ang kanilang mga anak. Kudos din sa mga magulang or sa mga nanay ng mga ito. Iba-iba man po sila ng ina. Pero alam niyo yun, nandun yung respeto nilang magkakapatid. 18 daw po sila at hindi man iisa ang kanilang mga nanay. At least, maganda po yung relationship nila. Napalaki po sila ng maayos. At si Dolphy, patuloy ang sustento. Hindi nagpabaya. Kita niyo naman, kahit wala na. Napakahabang panahon, napakatagal ng panahon. Pero nananatili na nagpo-provide pa rin sa kanila. Dahil sa ano po yun doon sa Minana. Magaling din kasi si Eric magmamahala, magpaikot ng pinamana sa kanila. Kasi sa tatay daw nila yun gusto nilang respeto, pahalagahan yung legacy. So meaning nandoon yung pagmamahal nila sa tatay nila. Meaning nandoon yung magandang relationship at hindi talaga sila pinabayaan ni Dolphy. Unlike daw po dito kay Paulo Quintis, yung anak niya, sinusuko na siya. Sabi dito, buti pa si Sir Dolphy, kahit sumakabilang buhay na may sustento pa rin sa mga anak. Yung isa dyan, buhay na buhay pa, pero walang binibigay kahit singkondoleng. So, alam nyo na kung sino po pinapatamaan. Ito po ay mula sa Legit Americans Group, na kung saan, marami nga po natuwa kay Dolphy. Sana ganun din daw ito si Paulo Quintis. Grabe, buhay na buhay pa ka-legit Americans pero wala man lang pong ibinibigay na kahit na singkunduling sa kanya pong mga anak. Kahit nga sana ayusin na lamang niya yung relationship niya sa kanyang anak, makipag-communicate, kamustahin, pero niho ata wala ka-legit Americans. So target talaga no ng bashing itong si Paulo Quintis. Kahit tahimik siya, so, ayan, maigi na rin, natahimik siya, ka-legit Americans. Kasi kung ngayon nga natahimik siya, nababatikos pa rin siya. Lalo na kapag nag-ingay, lalo siya. 'Di ba? So, maganda sana kung yung ingay na gagawin niya ay magandang move, like, pakikipag-communicate sa anak niya, pag-spend ng oras sa anak niya. Pero kung yung ingay na gagawin niya is meron na naman siyang bagong babae, magsasalita ng against sa TVJ, ay nako, ewan na lang talaga, baka lumubog na po ang career niya ng tuluyan. Napakatibay din niya, no, sa bashing. Kita nyo naman dito, sa larawan pa lang na yan. Nako, proud na proud pa sa mga pinagagawa po niya. Proud na proud, isigawang Itbalaga, akala mo naman may naiambag po siya. Well, sabi niya, kiniklaim niya, meron daw siyang naiambag di ba? Ganon, kakapal ang kanyang festla, ka-legit Americans. Anyway, about naman kay Yorme Isko Moreno. So, tinuturing po ng maraming netizen na talagang panay pa rin ang kanyang batikos sa TVJ at peke yung pinapakita niya sa taong bayan. Alam niyo, lakas maka-showbiz, lakas maka-plastic. Kala mo, napakatino, maganda ang mga sinasabi pero may pagbanat sa TVJ. Kaya marami na daw pong mga legit Americans ngayon ang hindi na naniniwala sa mabulaklaking salita ni Yorme. Pansin daw nila na mula nang siya ay tumapak talaga sa Tape Inc., minsang ginamit ang titulong Itbulaga, nagbago daw talaga si Yorme.
Halata daw po na ginagawa niya lamang ang lahat ng ito para magpalakas sa tao para sa susunod na eleksyon. Nagsalita na si dating Manila City Mayor at tahanang pinakamasaya host na si Isko Moreno na sa pag-iiba ng title ng kanilang programa sa GMA7. Ito ay matapos paboran ng Marikina Regional Trial Court ang TVG Productions sa isinampa nitong copyright infringement and unfair competition complaint kung saan pinagbabawalan ng Tape Inc. at GMA Network na gamitin ang mga pangalang Itbulaga, EB, at It, Bulaga, and EB. Gayon din ang segments, jingle at past episodes ng programa bago ang May 31 incident. Ayon sa dating alkalde, bagamat aminado daw silang na-challenge sila, ay hindi naman daw sila nalungkot o nadismaya sa desisyon dahil galing daw ito sa korte at wala silang magagawa. Ay, hindi ganyan yung sinasabi ng mga pro-tape. Hindi ganyan yung sinasabi ng vloggers nyo. Yung shake, it's true. Because you need to come up with better ideas. Better ideas, parang wala naman po kaming nakikita na better ideas mula na magpalit kayo. Unang-una, sa title pa lamang wala na. Sa segments, ganun pa din naman. Kabukha pa rin ang mga segments na napasikat ng TVJ. So, copy-paste pa din. Pati nga yung bagong gawa nyo na tahan ng pinakamasaya na logo. Nung una, kamukha ng Sunday Pinasaya. Ngayon naman, ng Party Pilipinas. Umay. Dagdag pa ni Isko, but disheartened. No. That's a legal procedure. Hindi mo control yan. What we are in control is to come up with energetic and more youthful, family-oriented ng time show. Medyo na-achieve naman namin at nagpapasalamat ako. Ay, wow! Youthful! They have to come up with energetic daw and more youthful. So, dun pa lang sa salitang more youthful, mayroon ng pasaring sa TVJ. Alam niyo naman ko ano po ang binabati ko sa mga bashers sa TVJ. Laos, makaluma, old school, etc. And boring. Tapos sasabihin ni Yorme, more energetic and youthful, family-oriented ng time show. So, ayos lang, Kaligitaway Cats. Hindi naman tayo affected dyan sa mga pasaring ni Yorme Isko Moreno. Kasi at the end of the day, alam po natin na ang TVJ ay nakakapagpasaya po ng marami Pilipino. Ang Itbulaga, ang standard ng isang noontime show. So, ang standard ditong kabila is pang perya. So, peryahan po ang standard ng kanilang programa, hindi po bilang pang isang noontime show. So, kung pasaring man po yan ni Yorme para po sa TVJ, pansasampal sa TVJ kasi wala naman na po talaga silang magagawa eh. Korte na po ay nagsabi. Baka nga bukang bibig lamang nila yan, Kaligitaway Cats. Kasi alam niyo naman ang taping. Sila mismo hindi po matanggap ang desisyon ng korte. Kaya nga po sila umaapile. Kaya salitaan lang yan ng mga host nila Yorme para hindi sila mabatikos. Pero, ang totoo, hindi sila sang-ayon sa utos ng korte. Kasi kung sang-ayon sila, edi hindi na sana sila umaapila pa. Sabi pa dito, hindi naman daw issue sa kanila kung masyadong mahaba ang titulo ng kanilang programa. Dahil yun naman daw ang talagang purpose ng programa. Nako, wag sa amin po ninyo sabihin yan. Sa Tape Inc. nyo sabihin. Sa mga boss ninyo sabihin. Na wag na tayo magbalit maganda na to. Kasi ito naman yung purpose natin, di ba? So yun, pagsabihan mo ang Tape Inc. Hindi yung nangangatwiran kayo dito sa mga tao. Sa amo nyo yan sabihin. Na tama na kayo dyan sa tahanang pinakamasaya. Kasi yun naman talaga ang purpose ng inyong programa. Doon kay Chan and Bullet Halushos, pati po kay Attorney Maggie, mo sabihin Yorme. Kasi sila yung ayaw tigilan ng TVJ eh. Di ba okay na kayo dyan? Yan naman yung purpose nyo, di ba? O, sa iyo nang galing yan. So, doon mo sabihin. Huwag sa amin dahil hindi kami mauuton ng mga mabubulaklak ninyong salita.
Anong sabi ni Attorney Maggie? Dapat daw magbigay ng resulta. Dapat daw ang resulta ng Regional Trial Court ng Marikina is sabihin. Dahil ang kailangan naman daw ay malaman kung may copyright si Vic Soto, Joey De Leon, Tito Sen, si Jennifer sa Itbulaga. Sa kanta, sa jingle, sa segments. Yun daw ang dapat na naging desisyon ng korte. Pero, kaya nga 'di ba sila pinahinto kasi nga nasa TVJ ang copyright, na kina Miss Jennifer ang copyright. Ano kayang mahirap intindihin doon, ka-legit na Waycats? Kaya nga sila napahinto Kaya nga nagkaroon ng kaso na ganyan dahil sa TVJ ang copyright and lumabag po ang Tape Inc. doon. Kaya nga meron silang kaso na kinakaharap. Alam ng TVJ na sa kanila ang copyright since ginamit ito ng Tape Inc., jingle, episodes, etc. Nagkaso ang TVJ. And ngayon, pinaboran ang TVJ. So, automatic na nakasaad na rin doon, automatic na sinasabi ng korte na ang TVJ ang may copyright. So, bakit kailangan pang ulit-ulitin ito ni Attorney Maggie at ilagay sa kanilang apila? So, yun lang naman guys, ang mga question mark ng taong bayan. Medyo naguluhan nga daw po talaga sila sa apila nitong si Attorney Maggie. Parang babaw daw mag-isip, kaya daw natatalo Yun yung yun yung mga nababasa natin mga comments. Kayo ba, ka-OG? Pa-comment lang po sa baba. And, of course, guys, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga balita.